Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Tambieno Chris at shoutout kay Marion Coloso. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, 8 video na ang mapapakinggan nyo everyday, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Salamat mga master. Si Ivory ay natigilan, ang isang pares ng magagandang mata ay tumitig ng malaki, sa loob ng mahabang panahon ay mahirap na makabawi. 6 na puwersa ng tagumpay. Kung ito ang sasabihin ng iba, sasampalin ni Ivory ang nagyayabang na hanggal na si B hanggang sa mamatay. Pagkatapos ng lahat, ang Panginoon ng kakaibang kapangyarihan ay isang master ng pagpatay ng kasamaan, ngunit paano ang Aaron? Ayon sa kanyang sarili, siya ay isang banal na lupain lamang. Ang banal na lupain ay malayo sa pagpatay ng kasamaan. Hindi naman medyo masama, sa totoo lang, ito ay 100,000 milya. Pero yun lang, okay lang pumatay ng masasamang tao. Ngunit ang mahina sa banal na lupain ay gumagamit lamang ng 6 na puwersa ng tagumpay. Kaya, kung ito ay sinabi ng iba, tiyak na babarilan ito ni Ivory hanggang mamatay ng walang pag-aalinlangan, ngunit kung ito ay sinabi ng Aaron, si Ivory ay palaging lubos na naniniwala dito. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi makapaniwala si Ivory. Ano, sa tingin mo ba nagyayabang ako? Natatawang sabi ni Aaron. Walang pangakong tumango si Ivory, gusto ko ring tumanggi, ngunit talagang hindi ka panipaniwala ang sinabi mo. Aaron smiles. Hindi ito maintindihan ni Ivory. Sa katunayan, maiintindihan ito ni Aaron, dahil hindi niya maintindihan kung bakit siya ay malakas na bigla. Kung sasabihin natin na kapag gumagamit ng panguaks, mayroon siyang kasalukuyang operasyon, sa tingin niya ay napaka-normal. Kung tutuusin, si Pangu Palakol, bilang hari ng lahat ng uri ng sandata, sa tulong nito, talagang madali itong malampasan. Ngunit kung walang panguaks, napakalakas ng Aaron na hindi siya normal. Hindi alam ni Han Sanchen. Sa aklat ng 8 ligaw na araw, mayroon siyang buong 3 bahagi ng aura sa puso ng mga taong dragon. Ang kanyang orihinal na layunin ay salakayin ng iba sa hinaharap, ngunit maaari siyang magkaroon ng suporta sa logistic. Ngunit ito ay ang puso ng dragon na punong-puno na maraming mga sikreto sa katawan ni Aaron na hindi niya alam ay ganap na napukaw sa oras na ito. Halimbawa, kung sumisilip siya sa 1 o 2 sa kanyang mga katawan sa oras na ito, tiyak na makikita niya na ang kanyang ginintoang katawan ay nasa kanyang makapangyarihang puting enerhiya na maskara, dahan-daang naglalabas ng kamanghamanghang dilaw na liwanag. Umiling si Han Sanchen, sa totoo lang, 6 na tagumpay lang talaga ang ginamit ko. Mula nang lumabas ako sa aklat ng langit, bigla kong nalaman na marami akong pagkakaiba. Hindi lang puno ng malakas na puwersa ang katawan ko, mahirap pigilan iyon at parang nagmamadaling lumabas kahit anong oras, pero ang mas mahalaga ay iba na ang nakikita ko sa dati. Tuldok, kakaibang paraan ni Ivory. Sa katunayan, iba ang pakiramdam ng Aaron mula noong ginamit niya ang Tianyan Talisman sa aklat ng 8 ligaw na araw. Gayunpaman, nang magkaroon siya ng sapat na enerhiya sa kanyang katawan, ang pakiramdam ay naging mas marahas. Hindi lamang makikita ng Aaron ang maraming iba't ibang aspeto ng mga bagay. Halimbawa, ang energy barrier sa Kitchen Hall ay maaaring ang uri ng likidong screen sa paningin ng iba, ngunit sa mata ni Aaron, ito ay isang bagay na binubuo ng manipis na lambat.
Ang mas kahanga-hanga pa ay ang maraming bagay na nakikita ni Han Sanchen at iniisip niya na bumagal ang depensa ng Buddhist sa mundo. Ngunit ito ay talagang nangyayari sa normal na bilis. Kahit na nakipaglaro siya sa halimaw ay hindi siya handa, tumalikod pa nga, ngunit isang kakaibang larawan ang biglang lumitaw sa kanyang mga mata noong mga oras na iyon. Mayroong isang grupo ng enerhiya na darating patungo sa iyo. Aaron sa oras na iyon dahil din sa kakaibang anyo ng larawang ito, at pansamantalang binaliwala ang kakaibang kapangyarihan sa likod ng kagalang-galang, hayaan na lang siyang tuluyang makalusot. Gayunpaman, ang kanyang mga palihim na pag-atake ay mapanganib sa Aaron, ngunit sa huli, sila ay naging mga tool ng Aaron upang subukan ang kanyang sarili. Ang lakas at tigas ng walang kamatayang Shuangkai ay malapit na nauugnay sa kanyang sariling paglilinang ng enerhiya. Dahil sa patuloy na suporta sa enerhiya mula sa puso ng pamilyang Dragon, ang kakayahan ng immortal na Shuangkai sa pagtatanggol ay lubos na napabuti sa suporta nito, na ikinagulat ng Aaron. Dahil talagang kinuha nito ang buong suntok ng Aaron. Siyempre, mayroon ding kredito na ang gintong katawan ay nagniningning. Maging ang gintong katawan at ang walang kamatayang Zuan armor ay nagsimulang magsanib sa isa, kaya ang tigas ng walang kamatayang Zuan armor ay biglang tumaas sa mas mataas na antas. Kaya lang hindi napansin ni Aaron ang mga bagay na ito dahil wala siyang endoscope. By the way, speaking of the changes in my body, I asked you to help me ask. Paano mo natanong? Nang matapos ang Aaron, tumingin siya kay Ivory. Si Ivory ay parehong masaya at nagulat nang marinig niya iyon. Ngunit nang itanong ito ni Aaron, kumunat ang noo niya, tinanong ko kung kailan ka lumabas ngayon, ngunit sinabi ni Bai Xiaosheng na walang totoong tao sa mundo. Walang tao. Hindi kaya kilala ni Bai Xiaosheng ang matandang iyon. Sumimangot si Aaron, medyo kakaiba. Hanggat mayroong isang maliit na sikat na tao sa ilog at lawa, imposibleng mahanap si Bai Xiaosheng sa ilog at lawa. Sa makatuwid, dahil sinabi niya na walang ganoong tao, mayroon lamang dalawang posibilidad. Ang isa ay iyon ang kanyang reputasyon ay hindi kwalipikadong kilalanin ni Bai Xiaosheng sa ilog at lawa, at ang isa pa ay isa itong sagisag panulat. Daan ng Ivory. Mas gusto ko ang huli. Seryosong sabi ni Aaron. Kung ikaw ay talagang walang tao, paanong ang makalangit na anting-anting ay isang hindi kapani-paniwalang bagay? Makakatulong din ito sa kanya na makalabas sa walang katapusang bangin na hindi maaalis ng mundo. Ang pinakakahangahangang bagay ay ang Aaron na ngayon ay mas kumbinsido na talagang kinausap niya ang kanyang sarili sa walang katapusang kailaliman. Bagamat hindi niya alam kung paano ito gagawin, paano magiging ordinaryong tao ang mga taong may ganoong kasanayan, tiyak na hindi siya matandang tawista na sakam sa buhay at takot sa kamatayan. Ang pangalang, Real Float, ay peke lang. Gayunpaman, hindi ko talaga maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang ordinaryong Taoist na malapit sa akin. Ang nakakapagtaka kasi parang kanina pa niya ako sinusundan. Ano ang kanyang layunin? The more Aaron thought about it, the more he felt that it was abnormal. This man is mysterious and really puzzling. Parang tinutulungan ka niya, pero minsan parang sinasaktan ka niya. Kapag sinasaktan ka niya, parang para tulungan ka. Narinig ni Ivory ang tungkol dito ni Aaron noong siya ay nasa 8 kaparangan na mundo, kaya halos pareho ang naramdaman nila ni Aaron tungkol sa kung ano ang gagawin ng totoong float. Hindi ko maintindihan kung ano talaga ang gusto ko, sa totoo lang. Nang malapit nang marinig ang isang tunog, biglang gumawa ng malakas na ingay ang gate, na pinigilan ang tunog. Pagkatapos, humihingal na pumasok ang dwarf na katawan ni Bai Xiaosheng kasama ang saya at saya. Pagkapasok niya ay diretso niyang pinulot ang tsaa na nasa mesa tapos, nagpunas lang siya ng bibig at tumingin kay Aaron. Hindi siya makahinga, haha, haha. Aaron, ni Ubi, anong problema? Sumimangot si Aaron, hinabol ka ba? Naguguluhan. Panipi, si Bai Xiaosheng sa lawa ng ilog, na may ngiti, ay hindi nagalit sa mga salita ni Aaron. Itinuro niya ang labas at sumigaw, pumuputok ka, sumasabog ka. Ang gulo naman, pag-usapan mo. Ang Aaron ay mas nalulumbay. Sa listahan ng buhay at kamatayan, ang iyong mga posibilidad ay nabawasan sa higit sa doble, at ngayon ay maraming tao ang nagkulong sa iyo. Galit ka, ang nasa sabik na paraan ni Bai Xiaosheng. Iyon lang, medyo hindi makapagsalita ang Aaron. Ano ang mali?
Hindi pa ba sapat na kapana-panabik iyon? Natigilan si Bai Xiaosheng. Aaron ay hindi maaaring makatulong ngunit roll ng isang puting mata, hook-hook, signal ang ilog lawa Bai Xiaosheng upang umupo. Medyo nalilito si Bai Xiaosheng. Hindi niya alam kung ano ang gusto ng Aaron. Gusto kitang tanungin, narinig mo na ba ang Tianyanfo? Dahil ang totoong float ay maaaring isang pseudonym, ngunit ang isa sa kanyang mga kayamanan, Tianyanfo, ay hindi dapat peke, tama. Maaari kang palaging makakuha ng ilang kapaki-pakinabang na impormasyon mula dito. Ngunit nang magkaroon ng ganitong ideya si Aaron, tumingin si Bai Xiaosheng kay Aaron na may nalilitong mukha, ano ang tanda ng mata? Ang anting-anting ng alingdawas na templo. Panipi, ikaw ba ay isang daang Xiaosheng? Hindi mo ba narinig ang tungkol kay Tianyanfu? Ito ay isang napakaliit na anting-anting hanggat ginagamit mo ito, maaari kang makakita ng maraming iba't ibang mga bagay. Medyo nalulumbay ang Aaron. Ako, Bai Xiaosheng, alam kong may 1.73 milyong uri ng armas sa mundo. Ano sa tingin mo ako? Kaya lang hindi ko talaga narinig ang sinabi mo. Si Bai Xiaosheng sa ilog at lawa ay, hindi sumasang-ayon sa paraan. Biglang nagkatinginan sina Aaron at Ivory. Tianyanfo at Zinpiao, walang alam si Bai Xiaosheng. Ito ay hindi ka panipaniwala, hindi ba? Gayunpaman, nakakita ako ng katulad na paglalarawan ng kakaibang celestial eye sign na ito mula sa isang journal, ngunit hindi ako sigurado kung ito ang bagay na iyon. Nang sila ay nawalan ng pag-asa, biglang sinabi ni Bai Xiaosheng. Nang marinig ito, biglang sinabi ni Aaron, pagkatapos ay mabilis kang tumalikod. Ang mga lolo't lola ko ay pawang Jiangho Bai Xiaosheng. Kung gusto mong malaman ang mundo, natural na kailangan mong makakita ng hindi mabilang na kakaibang mga kwento at talaan. Hindi ko alam kung saan babasahin ang mga ito at kung paano ibabalik ang mga ito. Nanlumo si Bai Xiaosheng. Gusto talaga siyang talunin ni Aaron, ngunit tinapik ni Ivory ang balikat ni Aaron. Bueno, dahil napakaraming bagay ang ginawa ng lalaking iyon sa atin, sa tingin ko ay palagi siyang lilito. Dahil hindi niya tayo sinaktan, mas mabuti na hayaan mo na. Tumango si Aaron, tila pansamantala lang ito. Nang makitang hindi nagsalita si Aaron, sinabi ni Bai Xiaosheng, bukas ng gabi ay ang iyong pangalawang laro. Magpahinga ka ng maaga at handa kang mabuti. Bagaman ang pagganap ngayon ng unang digmaang pandaigdig ay hindi pangkaraniwan, kung gusto mong makipaglaro laban sa apoy na apo, kailangan mo pa ring mag-ingat. Bagamat ang mga nagawa sa ibabaw ng Lolo Liwo ay katulad ng sa kakaibang kapangyarihang kagalang-galang, ang Lolo Liwo ay ang natatanging Jiushan Xuanwo. Ang ganitong uri ng apoy ay mahiwaga at mahiwaga. Nang marinig ito, sumimangot si Aaron, may kakaiba bang apoy sa mundo? Malakas na tumango si Bai Xiaosheng, oo, ang apoy na ito ay napakabangis, nasusunog ang mga puso ng mga tao, at ito ay kakilakilabot. Sa makatuwid, si Lolo Liwo ay may titulong Diyos ng apoy na may mukha ng multo. Maraming mga eksperto sa parehong antas ang namatay ng malungkot sa madilim na apoy na ito. Nang matapos niya ang laro noon, lumabas na ang madilim na apoy, at madali niyang natalo. Ang mga eksperto sa unang antas ng Zuxi, kaya kailangan mong mag-ingat. Sabi ni Ivory, narinig ko tungkol sa apoy lolo ito ay sinabi sa ilog at lawa na siya ay may 9 na araw ng boy formation at 9 na mga anak na lalaki ng kadena ang apoy ay dumaan, at walang damo kahit na maraming mga dalubhasa sa 8 kaparangan mag-ingat. Kapag ang apoy na ito ay dumampi sa iyong katawan, hindi mo ito maaalis. Narinig ito ni Aaron, hindi sa pagtango, sa oras na ito ay medyo komplikado ang kalooban. Ang Aaron ay puno ng tiwala sa sarili ngayon, ngunit hindi niya maiwasang mag-alala tungkol sa lakas ng apoy. Nga pala, nahanap ko na ang hari ng medisina. Si Bai Xiaosheng sa lawa ng ilog ay tumitingin kay Aaron at sinabing nakapirming kilay. Pansinin ang kanyang saloobin, nag-aalala si Aaron, may aksidente ba? Siya ay panauhin ngayon sa lugar ng walang kamatayang dagat. Kung gusto mo siyang makita, maaaring mas mahirap, kaya dapat gampanan ang iyong reputasyon. Maaaring napakahirap labanan ang apoy na apo, ngunit kailangan mong lumaban ng mabilis. Ang ibig kong sabihin, mas maaga mong tapusin ang laban, mas mapapatibay mo ang iyong reputasyon. Pagkatapos ay sasabihin niya kung ano ang iniisip niya. Matapos makinig sa mga salita ni Aaron,
Nagulat si Bai Xiaosheng at kakaibang tumingin kay Aaron, seryoso ka ba? Hindi ako nagsisinungaling. Kumpiyansa nang umiti si Han Sanchen. Mukhang nahihiya si Bai Xiaosheng at tumingin kay Aaron na may kakaibang tingin. Gusto mo bang maglaro ng ganito kalaki? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.